naman, ng pangangapit bahay namin. Wala na kami mapuntahan. Pinapalis kami sa saan. Ganda recording namin, di kami nagtatagal eh. Nakahanap na naman kami ng lugar kung saan kami pwede. Sa mga nanonood, baka next time pwede sa bahay nyo. Pwedeng ampunin nyo na kami. Diba? Kwentuhan lang naman bahay namin. May maupuan lang. May maupuan lang, pwede mag-record. Yun, nasa tent na kami ngayon. Ayun. So anyways, welcome sa another episode ng The Usual. So, ano bang natin? Topic for today. Ito na nga. So, sa mga updated sa Chismis. Of course. So, Chismis. May trending topic ngayon regarding sa mga artista. Mga families na mga artista. So, I think simulan natin sa papayag ka ba? Would you rather ipanganak ka sa pamilya na mayaman, yung well-off, kilala kayo ng public, maraming sikat kayo basically. Pero yung kapalit is lahat ng ginagawa nyo alam nila. Oo, yun nga. Actually, isa rin yun. Kapag nag-artista ka, parang na siya, package na siya. Na kapag parang it comes ka, with it na parang sige, may kumikita ka, kilala ka ng mga tao, ganun. Pero may certain image kang kailangang protektahan din. So, ayun din siya. Parang yung privacy, na siya backseat na siya. Hindi siya kumpara ng normal na person. Parang, wag mo pakialaman, private ako eh. Oo. Kung ako sa akin, parang di ko kaya. Ngayon, parang di ko kaya yung ganun. Pero kasi kung ipapanganak ka naman sa ganung pamilya na wala naman choice eh. Doon Hindi mo naman pinili na doon ko ipanganak eh. Diba? So, pero kung ngayon, kunwari lang, kung may choice ako, tapos ganito na ako ngayon, kunwari bigla akong papasok sa pamilya ng artista, tapos bigla akong magiging artista din. Parang, ba't pa tayo nagpa-podcast? Kaya, pero parang hirap niya. Ang hirap niyang Gusto mo bang sumikat o hindi? Yun lang. Kasi kasama ng pagsikat mo, mawawalan ka rin ng privacy. Oo, kasi andyan yung talagang kikilitisin? Tasin? Hindi nabupulol kami parehas. Pero, yun siya. Yung parang lahat ng tao parang talagang tutok na sa buhay mo no? Talagang, kahit anong gawin mo, mangulangot ka lang dyan. Talagang big deal na sa kanila yun. Diba yung mga, yung mga artista ngayon, kumain lang ng kwek-kwek, big deal na sa Big deal na, Parang, first time kumain ng kwek-kwek. Oo, parang, okay. Na-headline na siya sa sa news Sabi ko, Pero kasi yung iba, parang nila yun parang bread and butter nila yung ganun. Na parang, for example, Kardashians, di ba? Oo. Parang kailangan every week, every month, may kalokohan silang gagawin or may newsworthy na scandal sila. Ganun. Whether it be good or it be bad na nangyari. Wala doon sila kumikita Actually, parang requirement din. Di naman totally required, pero part of the, part of the life ng mga artist scandals. Meron, minsan, Broom. Broom. So, minsan talaga, parang, kapag hindi na maingay yung pangalan nila or hindi na sila sikat, parang gumagawa sila ng scandal, kalokohan para lang maging relevant pa rin. So, there's no such thing as bad publicity talaga for them, siguro ganun talaga. Parang gagatasan nila hanggat kaya nilang gatasan. Doon kasi, doon kumikita ang artista, Doon tayo kikita. Actually, hindi sa Pilipinas, ewan ko lang sa ibang bansa, pero kasi sa Pilipinas, parang, hindi naman, sa totoo lang yung iba, hindi na sila artista Kasi pag sinabi mo artista, di ba, parang umaarte ka, okay. Pero yung iba kasi parang, wala lang, na lang sila, influencer socialite, ba? celebrity, or whatever. Nadagdagan nga, Sino naman to? Guys, boto nyo. Mga Marikeño, boto nyo siguro to. Sino ba to? Ang galing kang sumayaw. Galing. Kaya guys, ampunin nyo na kami. Wala na kami
Mapag-recordan. Magaling daw siya sumayaw, kaya magaling siyang konsehal. Oo. Anyways, ano yun? Nawala tuloy. Ayun, parang yung iba, as in, pure, pinanganak lang sila sa pamilya na yun. No talent at all, alam mo yun, yung, for example, third generation na sila nung pamilya nila na, yung lolo nila, artista, sikat na artista. Tapos ngayon, kilala pa rin sila kasi sikat na artista yung lolo nila. Hanggang sa yung tatay nila, naging artista rin. Sila expected magiging artista na rin. Parang ganun. Pero hindi sila artista. Wala silang talent. It's just, pinanganak sila dun sa apelido na yun. Ganun. Actually, parang siguro example din yun si Pacquiao eh. No? Parang, actually, ang hirap din ng ganun pala. Na biglang, kunwari, yan, si Pacquiao. Ini-expect tuloy ng mga tao, baka mag-boxing din yung mga anak niya. Yung tuloy, nag-rap tuloy si ano. Sino yun? Si Michael ba? Si Michael. Si Jimwell pala yung nag-boxing. Nag-boxing pero ba no? yung hindi pa niya totoong anak yung malakas. Kasi may struggle siya sa buhay. yung gwapo pa talaga yung nagano no. Yung ibang yun hindi ka mukha ni Pacquiao, di ba? Si Jimwell. Hindi niya mukha. Tapos yung pa yung gusto nag-boxing, no? Siya yung nag-boxing na ba, no? Tapos meron siyang illegitimate na anak. Okay. Na malakas. Okay. Mag-boxing. Sino yun? Hindi mo kilala? Hindi ko kilala yun. Ito na nga. Ito na nga yung Ito na nga. Hindi. Shit, anong pangalan nun? Manuel din yata. Manuel? Okay. Yun yung... Sino ba? Si Michael, yung nagra-rap. Si Michael yung nagra-rap, yung pinakakamukha niya. Oo, yun yung pinakakamukha niya eh. Oo. Tapos, si Jimwell. Si Jimwell yung panganay. Yung nagbaboxing na. Oo, nagbaboxing. Oo, nakita ko yung nagtatraining pa yun eh. Oo. Tapos meron pa isang illegitimate. Oo, okay. Na lalaki. So, hindi kay ano? Hindi kay Jinky? Hindi. Okay. Nung una nga parang dinedeny na related sa kanya eh, diba? Na parang pamangkin yata or... Ay, maliit pa yung bata? Hindi, gagi malaki na. Okay. Mas malakas siya kaysa kay Jimwell. Okay. Tapos parang nanalo siya recently. Tapos parang doon lang siya kinlame na, okay, sige. Anak siya ni Pacquiao. Anak siya ni Pacquiao. Anyway, so going back doon sa mga family-related shit. Napunta kay Pacquiao. Napunta kay Pacquiao. Athlete siya, hindi siya artista. Pero yung recent na artista, so sasakay kami doon sa trends ngayon. Yes. Yung may kinasal na pangalan nito? Claudia Barreto. Tapos yung trending ngayon yung tatay niya actually. Si Dennis Padilla. Ba't iba apelido nila? Hindi ko alam. Hindi, ayaw nila i-claim yung Padilla. Apelido ng tatay nila kasi kubal daw yung tatay nila. Okay. So yun na nga. So basically, yung issue is hiwalay yung parents nila. Tapos matagal silang may beef dun sa tatay nila. Tapos nung ito na nga kinasal tong anak, yung anak hindi siya artista. I think sa magkakapatid yata ang artista lang si Julia. Si Julia. Okay. Or siya yung pinaka-artista talaga. The rest parang... Hindi pa si Claudine pa ata eh. Magkakapatid ba sila? Tita niya yun, gagi. So si Julia kaya siya sikat nung una. I mean ngayon may sarili na siyang pangalan kasi ang dami niya ng movies ganun. Pero ito yung girlfriend ni Gerald. Gerald Anderson. Okay. Galing sila sa clan ng mga Barreto. Oo. So yung first gen na Barreto, sila Claudine Barreto, which is yung sikat talaga yeah, dati. Talaga. Si Gretchen. Ayun. Yung ano ni Atong Ang. Okay. Side chick ni Atong Ang. Si Marjorie, yung nanay nila Julia. Okay. Tapos yung Marjorie, tsaka yung asawa niya dati, yung tatay nila Julia, yung Dennis Padilla. Matagal na silang hiwalay. Tapos lumaki yata yung mga bata na wala yung tatay. Na beef sila doon sa tatay. Tapos so kinasal yung isang anak. Okay. In-invite yung tatay pero wala siyang rule dun sa kasal. Yun yung naging issue. Na tatay ako bakit di ako nag-walk di ko siya winok sa aisle, ganun, or wala akong participation. Di ba usually sa kasal meron yung mga... Of course yung tatay, may yung nagbabasa ng script, nagbibigay ng veil, whatever, mga ganun, mga abay. Yung tatay, nagrereklamo siya na bakit tatay ako, di ba? Bakit wala akong participation? Tapos, dun daw sa reception, parang
pinaupo siya kasama yung mga ninong, ganyan. parang hindi siya tatay. Parang outcast siya, no? Parang, Tapos artista rin kasi yung tatay, di ba? So ngayon, nagpapa-interview siya sa media na ganun. Parang pinapublic niya lahat ng frustrations niya dun sa... so parang ano lang din. So basically, parang yung kay Carlos Yulo lang din. Oo, yung nanay ni Yulo. Nanay naman. So ngayon, tatay naman. Oo. Okay. So, yung problema kasi doon na parang hindi mo kasal yun. Okay. Yeah. Kasal niya yun. So, kasal niya, siya bahala kung anong gusto niya mangyari. No, pero may nabasa ako regarding do sa statement na gano'n na parang yung kasal ng anak mo to. Pero parang sinasabi nila, parang kasal din daw pala ito ng parents kasi ito yung way nila para parang ipamigay yung anak. Ano ba yung tamang term? Di ko alam eh. Parang gano'n. Parang... Gets ko yun kung functional yung pamilya mo. Oo, pero kasi sa side nila, I think dysfunctional kasi yung pamilya nila. One, lumaki sila, wala siya. As in, fine siguro, biologically, tatay mo siya, by blood, tatay mo siya. Pero at the end of the day, parang, I think napag-usapan natin to sa ibang episodes. So parang, wala nga kayong bond eh. Lumaki kayo, hindi kayo magkausap, hindi kayo magkakilala. Diba? Parang, ba't ka biglang magkiklaim ng territory mo ngayon? Or mag-i-claim mo na, anak ko yun eh, tatay ako, dapat may role ako sa kasal. Parang ganun nga yung nakabasa ko kay Dennis, parang ganun yung niya lagi. Before pa pala, parang lagi niyang ginagawa na pinapublic yung mga away nila as family. O yung mga personal problems nila as family talaga. Pinapublic niya. So ngayon, ito na naman daw, parang ginagawa niya laging parang about sa kanya. About sa kanya. Yun nga, yun yung bad trip doon. Siguro, it comes with the fame. Or, yung pagiging artista na parang, kailangan relevant ako. So, yun na lang yung niya. Baka isa rin yung sakit ng artist, ng ibang artista, na parang kailangan importante ako lagi. Kasi kailangan matunog yung pangalan. Kailangan relevant pa rin ako kasi di ako makakuha ng projects. Parang ganun. Pero weird yun eh, no? Parang, lalo na doon sa anak, na pinili niyang hindi maging artista. Tapos pati yung asawa niya, hindi naman artista, hindi naman celebrity, parang mayaman eh. Basta sobrang yaman na business family. Parang nakakahiya yun, no? Nakakahiya talaga. Para alam ko, ginawa ni Dennis na speech yun eh, no? During the wedding ata, ginawa ni Dennis yun. May speech pa siya? Alam ko may speech siya eh. Yung parang gano'n. Parang, basta ginawa niyang issue, parang ginawa niyang main character na naman yung sarili niya. Sarili niya. Again, kasal ng anak niya yun. Hindi niya kasal yun. Bakit about sa kanya yung nangyayari? Para siguro tama rin na included yung family mo sa wedding mo. Pero kumbaga side character kayo doon. Ang main character doon is yung kinakasal. Yung kinakasal. So, part of the kayo, siguro nasa kayo inner circle kayo nung main character. Tapos yung mga at the end of the day, ang magde-decide kung sino yung inner circle, yung kinakasal talaga. So, kung hindi ka pasok sa inner, for example, pag kinasal ka ba, automatic ba na dapat groomsmen mo yung kapatid mo na lalaki? Or kailangan ba automatic may role sila sa kasal? Paano kung wala talaga kayong relationship, di ba? Yeah. Paano sa kasal mo lang makikilala pala yung kapatid mo? Exactly. Diba? Maraming ganun eh, di ba? So, just because magkadugo kayo or biologically related kayo, dapat ba pasok ka na? Culture ng Filipino eh. Which is toxic eh. Toxic talaga, di ba? Basta ka mag-anak mo, yan na. Diba? Parang it comes na, kapag ka mag-anak mo, dapat kasama lagi ka. Laging invited, ganun. Mga tita na nang kukutsa sa'yo. Yung sinabing, maagang mabubuntis yan. Sinabihan ka ng gano'n, tapos i-invite mo sa kasal mo. Diba? Every time na lang magkikita kayo, sasabihin, tumataba ka. Diba? Tapos required silang ma-invite sa Actually, minsan kasi yung magulang din na ikakasal yung mga namimili nung mga bisita. Invite mo si tita ganito. Ganito. Sino ba yan? Utang na loob ko dyan. Ganun. So, sino ba siya? I think sa generation natin, doon na tayo na na natututo or
naggagano na parang, wala akong pake dyan, ba't ko invite? Parang dati talaga, in previous generations, uso sa kanila yun Kumbaga, basta may utang na loob ba? Kahit gaano kaliit yung yun. Utang na loob ng parents mo. Hindi utang na loob mo minsan. Kasi kung may utang na loob ka sa isang tao, for sure, ikaw mismo, i-invite mo yun. Pero kung wala ka talagang anything na related sa kanya, or hindi mo feel, may right ka na hindi siya i-invite. Yeah. Pero I think, yung going back kay Dennis, parang, I think, kung ako man yun, kunwari ako si Dennis, parang gano'n na, alam ko naman, aware ako doon sa problem naming pamilya. Gano'n nga, galit sa akin mga anak ko. Kunwari lang naman, gano'n. Na parang, siguro dapat lang na maging masaya na ako, na in-invite pa rin ako eh. Kasi na parang, at least kahit pa paano, may feel ko na gusto ko na part pa rin ako ng event na yun, special event ng anak ko. Na andun ako, kahit alam kong galit sila sa akin, di ba? Dapat yun na lang, pero ginawa niya pang big deal na, bakit ito lang? Oo. Diba? Parang naalala ko dun sa interview, may nabanggit pa siya na, wala na tapos na Hindi ko na siya nalakad sa aisle, sa kasal, parang ganun. Parang, sa loob-looban ko again, hindi naman ginusto nung bata na ilakad mo siya sa aisle. Bakit ikaw yung iniisip mo yung sarili mo na miss mo yung milestone na yun versus sa kanya na kinasal siya. Kasal niya yun eh. Bakit? Hindi ka ba nahihiya na ano yung nararamdaman niya? Na parang, ano ba dapat mas importante yung gusto mong mangyari versus sa gusto niya mangyari? Ganun. Hassle, no? Tapos talagang mainit sa social media ngayon. Talagang, pero ano talaga no? Meron ding talagang kung pipili ka ng side ba? Kasi may pipili talaga ng side ni Dennis na talaga? Meron eh. Nakikita ko sa mga comment section na paano nila dinidefend yun? Tatay mo pa rin yan. Yun yung pinaka-argument nila. Parang, tatay mo pa rin yan. Valid po ba yung ganong argument niya yun? For now, I don't think. Kasi kunwari, di kasi natin alam yung problema nila as family talaga. What if binubugbog ni Dennis yung mga anak niya doon, diba? Tapos sabihin mo, okay lang kasi tatay niya. Di ba? Hindi. I think, di naman kailangan natin malaman, pero dapat bigyan nyo ng benefit of the doubt kung ano yung pinanggagalingan ng mga anak niya. Kasi hindi naman, I think wala namang anak na magagalit lang ng basta-basta. Ang masama kasi doon, si Dennis, mahilig siya magkwento ng ganyan sa public. Yung mga anak hindi. Kumbaga sobrang private nila. Na hindi nila pinupost, wala silang sinasabi sa labas. Siya lang yung laging naririnig ng mga tao. So siguro may sympathy siya kasi nga sikat siya, ganyan. Tapos lagi siyang naglalabas sa public. Pero yung kabilang side naman hindi naririnig. And I think mas kapani-paniwala na pag hindi ka naririnig na alam mong may weight kung bakit niya ginagawa yun versus yung lahat na lang public. Pero ang dali kasi madaling maniwala ng tao eh. Lalo na Filipino. Lalo na Filipino. Kahit anong yung sino yun, yung pag yung mga let's say, mga example na lang sila Lebron, tapos ginagawa nila ng meme na Tagalog, tapos may makikita sa comment section na naniniwala sila si Lebron talaga nagsabi nun. Ano? Hindi sila talaga, hindi sila sobrang yung mga Pinoy, dalibilugin. Dalibilugin. Eleksyon na naman. Bilog na naman kayo. Ito. Saan mo gustong ano yung mas mahirap? Ipanganak ka sa pamilya ng mga artista or politiko politiko. Pamilya mas mahirap? Oo. I think mas mahirap artista. Talaga? Oo, I think. Kasi kapag politiko ka, nakatingin din sa yung mga tao eh. Pero at a certain you get your way. Sa bagay. Diba? Connections na yun eh. Ibang kind of connections na yun. Tsaka pag artista kasi mas malaki yung scope na nakatingin sa'yo kaysa yung politiko eh. Politiko pwedeng parang city level ka lang, ganyan. Diba? Tsaka patago eh. Patago ang natin, kumilos din eh. Mga government officials natin. Diba? Ba't ikaw ba? Parang mas gusto ko nga rin politiko eh. I think mas malaki pera. Pero ano yung mas easy mode? Mas easy? Feeling ko
politiko pa rin yun. Talaga? Oo, Kaysa kasi, artista? Oo, kasi regardless kung... Kasi pag artista ka, pwede ka rin magpolitiko someday. Pero yun, earn mo eh. Ang politiko, parang di nila kailangan maging artista eh. Hindi, pero pag kunyari, anak ka ng politiko, parang mas mas delikado simula pa lang ng buhay, mas delikado na. Siya, ang dami kayong kalaban ng mga lalo sa probinsya, yung mga politiko, di ba? Oo. Mga kalaban ng tatay mo tumatakbo. Di ba? I think, sa politiko naman, ang problema dyan, yung mga kinikidnap na bata. Di ba yung anak ko kikidnapin? Yun eh. So, I think sa artista, hindi naman gano'n. Hindi naman uso, lalo na ngayon. Oo. Pero yung, for example, artista ka, pag bata ka pa lang, kilala ka na, ay, anak ni ganto ganyan. Child star ba yung tawag sa gano'n? Or hindi? Hindi, not even child star. Kasi merong mga batang child star na artista talaga sila sa bata. Pero meron din yung, kunyari, anak lang siya ng dalawang artista na mag-asawa. Parang instant celebrity na siya kahit hindi niya piliin na maging artista eh. Fun fact pala, singit ko lang. Dapat nung bata ako kukunin akong sa commercial. So sayang, child star ka na sa... Sana pala ako. Man. Kinukuha ko alam ko naalala ko yun eh. Nilapitan sa Airmats. Cute kasi anong bata ako, parang chubby talaga eh. Kinukuha ko yun para sa Pancit Canton. Kala ko Celerock. Relax. Sa baboy. Gagi, yun, yung sa BB, yung... Okay. Hindi, sa Pancit Canton. Medyo malaki na ako dun. Sayang, parang tik-nap-nop-nop ka na dapat. Ha? Tik-nap-not-knock. Di ko rin kaya banggitin yun. Anyways, parang siya, tinanggahan ni Airmats kasi parang, syempre, uso pa yung scam before. So, tatakas sila. Baka. Kasi out of nowhere lang lumapit eh. Ewan ko, hindi ko alam kung paano Saan kanila nakita? As in sa mall lang? Sa mall lang, gano'n. Lumapit bigla, gano'n. So, sketchy rin naman kasi. Ganun. Anyways. Child star ako. Hindi ako dahil sa Pancit Canton. Pero I think, hindi naman basta-basta yun. Pag kinuha ko sa commercial ata, hindi pa agad yun eh. Marami rin kasi mga commercial. Kung yun yung first step mo, kung hindi ka in that circle eh. Kung hindi ka celebrity family or artista family. Parang, in order for you to get in, kailangan... may deeper, commercial ka muna, model, ganyan. Pasiba ka dun sa director. Ikaw, nakakatakot. Actually, hindi nakakatakot, no? Kapag showbiz. Mga ganun. Lalo na kung yun nga, kung wala kang backer. Kung hindi ka kilala talaga. Para magkaroon ka ng mga projects. Ang dami mo kailangan pagdaanan na gano'n. Actually, yung joke na yun, minsan hindi mo alam kung joke pa ba talaga yung mga ganyan. Totoo yun, man. For sure, totoo yun. Yung sa mga director. Oo, totoo yun. Confident ako, totoo Confident ka. Mas grabe pala magchismisan mga lalaki. No? Anyways, siguro I think okay na. Pero ang dami rin ganung family. Parang ganun yung scenario. Parang sino ba si Sarah Geronimo, di ba? Parang ano yung issue sa kanya dati na ayaw nung mom niya, nanay niya kay Mateo dun sa asawa niya? Ayaw niya mag-asawa si Sarah, ang alam ko. Parang ang sabi kasi is parang gusto nung nene is siya yung magmamanage yung pera ni Sarah. Ganun. Pag nag-asawa siya, syempre. Magjo-join na siya. Pero magtutulungan sila ni Mateo. Di ba catch naman yung asawa niya? Parang alam ko sobrang yaman nung pamilya ni Mateo eh. Diba? Oo, pero nga, yun nga ang gusto nung nanay. Parang gusto niya siya lang makinabang. Kailangan niya maging relevant. Oo. Makinabang. Pati sino ba? Si Charis din. Ay, hindi, ano siya nga? Jake Cyrus. Oo. Jake Cyrus. Against siya tayo nanay niya sa pagiging Jake Cyrus. Oo, against siya. Pera din ata eh. Kasi naglabas ng libro si Charis. Si Charis. Talaga? Nag-ano siya. Dami rin yung pinagdaanan kaya humantong siya sa ganong transition. Buhay niya. Parang nabasa nga, parang shinare niya doon. Yung parang sexually assaulted siya nung bata siya. Ganun.
Kaya siya naging lalaki. Siguro. It's my turn. Ako na lang. Ako naman. Ganun. So, ayun. Meron pa yung, di ba yung recent nga din, yung Carlos Yulo. Carlos Yulo. Ang lala nun, men. Parang, sobrang successful mo. Mm-mm. Pero yung number one hater mo yung nanay mo. Di mo alam Di mo alam kung ano gagawin mo Parang, okay naman ako. I mean, na-reach ko naman yung goal ko. Pero bakit hater ko yung nanay ko? Ganun. Tapos hindi, parang ayaw pa aminin ng nanay niya na hater siya. Ganun. Ginagamit si Chloe. Chloe ba? Yung girlfriend niya. Hindi ko alam yung pangalan. Chloe ata. Si Chloe. Anyways. Parang ginagamit yung reason out na kaya naging ganun si Carlos na parang ano ba siya? Ano bang nangyari sa kanya? Ano ba siya before tsaka ano siya ngayon? Sino? Yung ano ba yung claim ng nanay niya na nagbago siya? Dati kasi is na sumusunod siya sa nanay niya. Like, tapos nung dumating daw si Chloe, parang parang bumukod na gano'n. Big boy na siya bigla. Bigla. Big boy moves na siya. Mm-mm. Well, kapag gold medalist ka, big boy ka na. Oo. Ko ba naman sponsor ng Viva Max Meron nga nagsabi, di ba? I think si Chavit yata. Na magbati lang kayo ng nanay mo, bibigyan ko kayo ng 10 million yata. Una pinag-ayos. Ano yung Chavit, no? Pakialam mo sa pamilya namin. Pero okay lang. Oo. 10M din yan Kuha kayo, may kapagbati ako kunyari. Sige. So, yun na yung 5 million. Sa akin yung 5 million. Okay na tayo, di ba? Tayo may ka na. Huwag ka na mag-post. Ang ingay nun. Grabe yun. Pero, meron din ako mga kilalang tao na, nagsaside sila dun sa mom. Talaga? Meron din kay Carlos. Pero, I think, ang hirap din kasi, ang tao kasi masyadong surface level yun lang tinitingnan Hindi nila iniisip na yung actions na pinapakita ng isang tao, merong nangyari muna bago nila gawin to Yung ganun na parang, ito, na lang to, consequence ng action na nangyari. Yung nakikita nila So, kumbaga, hindi nila nakita kung ano yung ginawa ng nanay nila before, nanay ni Carlos before. Hindi rin natin nakikita yung ginawa naman ni Carlos before, di ba? So, technically, again, isa pa, hindi naman kasi nagsasalita si Carlos. Actually, isa rin so, yun. Hindi rin natin masabi kung tama ba talaga lahat ng sinasabi ng nanay, ganun. I think leading, yung sa mga ganong topics, hassle kasi talaga kapag pinapublicize mo yung lahat ng problema nyo. Parang kahit hindi ka artista. Okay. Ayan, lalo na kung kahit hindi ka artista or hindi ka politiko, ganyan. Kahit normal na tao ka lang, tapos ipopost mo sa Facebook yung away mo ng kapatid mo, ng nanay mo, ng tatay mo, ganyan. Parang ang hassle ng ganun. Oo. Parang kahit sa side ng mga friends mo lang or mga nakakakita ng post mo. Ano yung gusto mong mangyari? Ba't kailangan mo i-post yung ganung problema? Like, pag nakakita ko ng ganun, parang tangina, ang problema na ito mga to. Ba't kailangan ko makita to? O, di ba? Parang, yung netizen ang tawag, di ba? Netizen ba ina-expect na mag-solve ng problema nyo? Ganun. Wala namang maganda sasabihin yan di ba? Kumukuha lang ng ng simpatsya. Na parang, ang dami nag-like. Tsaka views, no? Views din talaga yan But I think yun ang ng goal ng mga nasa showbiz or artista talagang views na lang no? Maging relevant, engagement. Yan. Pero tayo rin, soon, ganda na lang. Kailangan namin maging relevant, guys. Kailangan namin maging relevant? Ano bang pwede namin sabihin? Ayun. Ano naman, okay naman kami BBM, diba? Di ba yun yung requirement nyo? Hindi, ngayon yata mas malakas yung following talaga ni Piduts ni Diggy. And syempre, may nangyari. I think, then. Nahati yung 31 billion. 31 million. 31, nahati na so, naman doon tayo sasakay sa mas malakas. Oo. So, okay naman pala talaga siya. Duterte tayo ngayon. Dapat hindi siya ikulong. Oo.
Ano yung hashtag nila? Bring him home. Bring him home. Bring home the bacon. Yung anak niya, nakakaawa na. Si Kitty. Next ka na, boy. Wake and bake pa. Wake and bake. Pero bata pa rin, no? Si college yata. Graduate na ba yun? Hindi pa ata. Di ko alam. Dun. Clearly, hindi pa siya mature. Pero yeah. Ang tanda naman. Anak ba? Biological ni Duterte. Ibang babae. Oo. So may iba pa siyang anak. Hindi. Pero si Kitty lang talaga yun, no? Si Kitty na yung bunso yata. Doon sa, siya na yung anak doon sa latest na babae ni Duterte. So walang asawa si Duterte? May mga babae lang siya? Tama ba? Yung nanay ni Kitty, hindi niya asawa. I mean like, siya yung girl na, technically kasi kasal siya sa iba. Doon sa nanay yata nila Sarah Kitty. or nanay magkaiba. nila Baste. Ganyan. Oo. Di ko sure, wag na ko i-cancel. Basta iba yung nanay. Iba yung nanay ng mga matatanda na. Versus dito sa nanay ni Kitty. So yung nanay ni Kitty yung latest na current ng jowa ngayon. Ay, makakauwi din si Tatay Digong, guys. Pag-pray nyo lang kay Kibs. Kay Kibs. Baka kasi sa maling kayo nagpe-pray. Kay Kibs nyo i-pray. Kay Kibs tayo. So, ito, actually, naisip ko lang kanina. May napanood kasi ako sa TikTok. Oo. Na pro, siya, sabi niya, iboto niya si Kibs. Oo. Kasi friend sila ni Diggs. Oo. Ni Diggs. Tapos kaya na-realize ko, since nag-away nga si Marcos siya si Diggs. Paano pag nag-away si Kibs siya si Diggs? Sino na yung susuportahan nila? I mean, yun lalo na yung mga taga Davao kasi 'di ba yung stronghold ni Kibs sa Davao naman talaga yung simbahan niya, 'di ba? So saan sila mas pro doon sa pag nag-away pa yun? Sa religious leader nila o doon sa kay Diggy. Diggy. I don't know. Pero ang galing kasi hindi rin naman natin in-expect yung mangyayari kay Bims. Kay Bims. Kay Bims. Tsaka kay Diggs. Diba? At this rate, wala nang permanent na na tropa. Ang ganda pa ng platforma na Unity. Unity. Sila rin sumira ng Unity nila. Diba? Paano kaya pagkagaran? Or si Diggs na ipag-away kay Robin Padilla, ganyan. Kay Pads. Sino ba talaga yung nagdadala ng tao? Si Diggs. Si Diggy talaga. Si Diggy, pare. Si Diggs. I think si Diggs. Ang laki ng hakot ni Diggs. Kasi I think nung time ni Diggs din naman kasi talagang I think supportado din. Wala akong masyadong naririnig na hate kay Diggs eh. Parang hater lang ni Diggy dati yung mga camping. Ganun. Camping? Sila, yung mga sila Risa Ontiveros, sila Lenny. Yung mga against talaga dun sa extrajudicial. Yun talaga yung hates. Yun lang yung mga matitirang tao. Nonetheless, I think okay naman yung iba. Yung mga mahilig tumalon ng bangka. Yung palipat-lipat lang Marcos ngayon, tapos lipat ka doon. Sobrang buy-in sila kay Diggy dati. Yeah. Pero I think dapat matuto na rin yung Filipino ng ganun na uwag yung talon lang ng talon kung kani-kanino. Oo. No? I think for me basta hindi kung lagi mo na nakikita yung pangalan na yan. Oo. Hindi for sure hindi yun. Hindi siya yun. Pero yan lang. Siguro last na to. Chismis din naman to eh. Chismis. Hindi naman technically chismis siya pero lumang chismis. Yung hate ang nire-reason out nila yung mga 31M na yan. Yung mga bumoto na yun. Kaya daw hindi nila binoto si Lenny dahil daw sa mga supporters ni Lenny. Kasi parang sinasabihan daw silang bobo gano'n. Kasi sinaktan nyo kasi yung damdamin nila. Yun tuloy, sabi nila, tangay na nyo, ay, bobo pala ako. Sirain na lang natin. Let's watch the world burn. Oo, dami-dami na to. Okay lang.
Masarap pa rin buhay namin. Oo, di ba? I think pinaka-apektado, sila rin yung pinaka-apektado pala ngayon eh. Di ba? Parang, with the changes. Well, kasi, wala eh. Technically, nakahati sila. Technically din naman. Wala naman. Actually, hindi ganun kalaki yung epekto sa kanila. Kasi mahirap pa rin sila. Hindi mag-i-improve yung buhay nila hanggat ganun yung decisions nila. Oo. I think we're good. Pero hindi. Bring home Diggs. Tatay D. Diggs. The big D. The big D. Bring home the D. Yeah, we were good. We're good, no? So, yan. Ang pinaka-message na lang namin is, ampunin niyo na kami. Para onting, actually, free publicity to dun sa mga dumadaan na kandidato. Oo, no? Puta na. Sisingilan namin yan forever. So, yeah. Thank you. Thank you sa, another episode. Yan. Bukas ulit. Bukas. Next week ulit. Next week, see you. Sa next venue namin. Sa next venue. Abangan nyo kami sa MRT show.